katambal ko sa tungkulin. Alleluia. Alleluia. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagdiriwang ng misang ito at ito rin po ang tinatawag na paghahanda natin sa pamamagitan ng isang trido na mga misa patungo sa kapistahan ni San Nicolas. At bago ko po bigyan ng pagninilay ang ating mga pagbasa, higit lalo ang Ebanghelyo, alam ko po magtataka po kayo kung sino po ako. Siguro nagtatanong, sino po yung paring yan? Ano po? Pwede niyo pong ilagay sa mic. Ako po si Father Jeff Hamias at ako po ay kasalukuyan na parish administrator
o tagapangasiwa ng isang parokya. Ang pangalan po ay Mary Comforter of the Afflicted Parish sa Maricaban, Pasay City. So, naisip niyo na po kung saan po ako nanggaling, no? At gaano po kalayo ito, no? Malapit po ako sa NAIA 3 sa airport. Pero hindi po ako sa airport. Yung kasulok-sulukan ng airport. Doon po ang parokya ko. Ang tawag po doon, Pusod ng Pasay. Hindi po puso ha, Pusod ng Pasay. Kasi kasulok-sulukan po siya sa Pasay. Kung mayroon pong Nuestra Señora del Soledad dito sa Maynila, meron po sa Maricaban, sa Pasay. Kasulok-sulukan din. No? Doon po ako naka-assign bilang administrator o tagapangasiwa. Ibig sabihin, naghihintay pa po kami kung sino yung itatalaga na kura paroko sa parokyang yon. So sana po ay magkakaroon na po, hopefully, na magkakaroon na ng kura paroko at para makapagpatuloy na po ang pag-usad ng mga iba't iba ring programa ng aming parokya. At ako rin po ay nalulugod na makapagdiwang ng misa po dito po sa inyong parokya sa paanyaya po ng inyong kura paroko, si Father Douglas. Ang ating ebanghelyo, mga kapatid, ay siguro hindi po lingid sa kaalaman ng marami sapagkat ito po ay isang salaysay ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang apostol. Sa iba't ibang bahagi po ng ebanghelyo, may iba't ibang salaysay ng pagkakatawag ni Jesus. At yung mga unang 4 na apostol, sina San Pedro, San Andres, San Juan at Santiago, sila po ay may natatanging pagkatawag ng Panginoon. Napakaigsi lamang po sa ibang bahagi ng ebanghelyo yung kanilang pagtawag. Pero kay San Lucas ay may detalye ng pagkakatawag sa unang 4 na apostol ni Jesus. At sila po yung mga mangingisda. At isang bagay po ang matututunan natin sa pagtawag ni Jesus. Sapagkat anong kailangan na pag-uugali or attitude na kailangan taglay ang isang tao kapag siya'y tinawag ng Diyos. Katulad po naming mga pari, sa natatanging paraan, tinawag kami ng Panginoon na sumunod sa Kanya at maging lingkod ng simbahan. Ano po ang kailangan na susi para ang isang tao ay tunay na sumunod kay Jesus? Ang isang bagay po, mga kapatid, na masasabi ko po at nais kong ibahagi sa inyo na kailangan ng isang tao para ang isang tao ay makasunod kay Jesus ay kailangan niyang matutunan na makipagsapalaran sa tawag ng Diyos. Yung tinatawag ng risk. Magri-risk ka. Sa Tagalog po, hindi ko pa alam kung paano itagalog. Kanina ko pa iniisip yon. Kagabi pa. Ano ba sa Tagalog ng risk? Yung magri-risk. Yung parang, kumbaga, sa sugal, di ba? Makikipagsapalaran. Pwede rin, pero parang hindi pa rin katumbas eh. Pwedeng ipagsasapalaran mo, di ba? Sa sugal, ayoko naman magawing ehemplo ito o example, yung sugal, no? Kasi sa bawat sugal, nagri-risk ka. Ipinagsasapalaran mo kung ano yung kinita mo, ipinagsasapalaran mo kung anong mayroong ka, kung mananalo ka o matatalo ka, pero mas dehado ka kapag ka ikaw ay natalo. Pero maganda naman ang pakiramdam mo kapag ikaw ay nanalo. At gayon din sa pagtawag sa Panginoon, kailangan ng isang hakbang na ikaw ay makipagsapalaran. I-risk mo ang lahat sa Panginoon. Sapagkat once na ikaw ay pumasok sa buhay ng tawag ng Panginoon, wala kang alam kung anong magaganap. Walang kang alam kung anong mangyayari. Sa Ebanghelyo, si San Pedro,
at ang mga kasosyo niya sa pangingisda, tinawag ni Jesus. Pero bago yon ang pagtawag ni Jesus na sumunod sa kanya, ay gumawa muna ng eksena si Jesus upang mas maakit sila sa tawag ng Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng pangingisda. Si Jesus naghamon sa mga apostol, ihulog nyo ang inyong lambat. Ihulog nyo ang inyong lambat. At ano ang sagot ni Simon Pedro? Pumalaot, na magdamag po kaming nagpagod, guro, wala kaming huli. Madalas po ang mga mangingisda nang uhuli ng mga isda sa anong oras? Di pa po sa hating gabi o kalagitnaan ng gabi, magdamag po kaming nagpuyat. Magdamag po kaming naghintay. Pero wala kaming huli. Walang huli ang mga mangingisda. Pero ang sabi ni Jesus, makipagsugal kayo sa akin. Ihulog nyo ang lambat. Ihulog mo. At sina Simon Pedro at ang kanyang mga kasamahan, ganyan nga ang kanilang ginawa. Nakipagsapalaran sila sa hamon ni Jesus. Walang katiyakan kung may mauhuli sila, sapagkat magdamag nga silang nagpuyat, nagpagod, pero walang nahuli. At ito yung kanilang naranasan sa unang tawag ng Panginoon. Nakahuli sila nang hindi nila inaakala. At sobra-sobra pa sa iniisip nilang huli ng mga isda. Sila'y nag-risk. Ano nga po ulit sa Tagalog, sabi nyo? Ipinagsapalaran nila. Pagod na sila, pero nakipagsapalaran kay Kristo. Ipinagsapalaran nila dahil hinamon sila ni Jesus. Tayo mga kapatid, sa bawat Kristiyano na tinatawag ng Panginoon, ay kailangang matutunan ang bagay na itong ipagsapalaran ang lahat kay Kristo. Gayon din ang lahat ng mga banal. Sa kanilang pagsunod sa tawag ni Jesus, kailangan silang makipagsapalaran. Pati kinabukasan nila at pati maaaring plano nila sa buhay, ipagsasapalaran nila alang-alang sa tawag ng Diyos, sa tawag ni Jesus. Una na riyan ang mahal na Birheng Maria. Si Maria, sa kanyang kamusmusan, sa kanyang pagkabata, dalagita, siguro may mga ibang mga plano sa buhay, pero dumating ang tawag ng Diyos sa kanya at nakipagsapalaran siya sa tawag na ito. Kailangan niyang matutunang makipagsapalaran kahit na yung kanyang kinabukasan, yung kanyang future, hindi niya nalalaman. Walang kaalaman si Maria sa lahat ng bagay na yan. Si San Nicolas at iba pang mga santo at santa, noong sila'y tinawag ng Diyos, they need to risk. Sa bawat tawag ng Diyos, kailangang matutunan natin makipagsapalaran. Alam niyo po, ang panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, napakasigurista ng tao. Lahat ay dapat sana sigurado. Hanggat maaari lahat ay nakaplansya na, lahat ay planado na, lahat ay maayos na. Pero kapag papasok ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan, ay napakahirap po. Napakahirap. Siguro sa mga pamilyado rito na may mga asawa, siguro nalalaman niyo po kung ano yung pinapaliwanag ko po tungkol sa mga bagay na ito, na pumasok po kayo sa buhay na wala kayong alam kung anong mangyayari. Hindi niyo po alam kung anong magaganap.
Basta papasok lang kayo, mag-aasawa lang, magtataguyod ng pamilya, pero yung mga hakbang ng mga bawat araw sa inyong paglalakbay bilang buhay may asawa, hindi nyo na alam kung anong magaganap. You need to risk. Kailangan kang makipagsapalaran. Kailangan kang makipagsugal sa buhay sa pamamagitan ng tawag ng Diyos. Lahat po kasi ngayon gusto sigurado. Diba? Gusto natin lahat sigurado. Lahat ng mga bilihin sana sigurado. Ang kamatis sana sigurado. Ang presyo lagi sana sigurado, makabibili ako. Lahat ng bagay dapat may kasiguraduhan. Pero pinapaalala sa atin, mga kapatid, ang isang bagay na kailangan nating matutunan sa tawag ng Diyos. Pag tayo'y tinawag ng Diyos na pumasok sa kanyang buhay, walang kasiguraduhan. Pero kailangan lang tayong manalig sa Kanya. At makikita po natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sina Pedro, Andres, Santiago at Juan nakipagsapalaran. Sa kauli-hulihan ng Ebanghelyo, sabi, iniwan nila ang lahat. Iniwan nila ang lahat. Sina Santiago at Juan, hindi lang trabaho ang iniwan nila, pati tatay nila, iniwan nila para lang sumunod kay Jesus. Saan sila dadalhin? Hindi nila alam. Pero nananalig sila na ang tawag ni Jesus sa kanila may kahinatnan. Alam nila na ang tawag ni Jesus, ang hamon ni Jesus, kahit sa kawalang kasiguraduhan, may kahahantungan patungo sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng ating banal na misa, sana huwag tayong matakot na kapag humaharap tayo sa mga pagkakataon ng kawalang kasiguraduhan ng ating buhay, huwag tayong matakot. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Hindi natin kailangan matakot sa kawalang kasiguraduhan ng buhay. Ano man ang nangyayari sa ating buhay sa araw-araw, sa pagharap natin sa iba't ibang hamon ng buhay, hindi tayo kailangan matakot. We need to risk. Pakipagsapalaran tayo alang-alang kay Kristo. Manalig sa pakikipagsapalaran na ito sa ngalan ni Jesus.